Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay hindi sa issue ng investigate attack in the Senate amid protections ng Senator De La Rosa rights from arrest. Yan. So, nagkaroon ng kaguluhan sa Senado nitong gabi ng Miyerkules sa gitna ng pagbabantay sa Senado upang maprotekta ng karapatan ni Senator De La Rosa sa tangkang pag-aresto dito. So, yan. So, ano mang issue na dapat protektahan kay Senator De La Rosa dito sa ICC arrest. So nakarinig na mga sunod-sunod na putok sa building ng kalapit ng Senado kung saan naka-lockdown. Nitong gabi ang Senado maging ang mga reporters sa loob ay hindi makalabas. O talagang sila ay nagpaiwan para doon sa lockdown. So maraming armado na security ng Senado from Sergeant at Arms or ASA at PNP at Marines, etc. na augmentation sa pagbabantay ng Senado para hindi makapasok ito. So yun. So maraming nagbabantay ngayon doon sa Senado mula doon sa Sergeant at Arms. So syempre may mga armas yan at mayroong augmentation sila mula from PNP at saka Philippine Marines. Etc. So ayon kay Pangulong Marcos at ilang pahayag ng DILG Secretary Rimulyo ay hindi sa state forces nang galing ang pang-atake. So hindi umano ito galing sa NBI at military o pulis. Kung saan tinawagan ni Pangulong Marcos ang mga leader ng mga ito. So ang mga nasabing kaguluhan ay base sa nangyaring ihain sana na pang-aaresto kay Senator De La Rosa ditong nakaraang araw pa bago yung Miyerkules. So may issue na warrant of arrest kay Senator De La Rosa yung ICC. At dala-dala ito ni Senator Trillanes noon nung nakarang araw ba at NBI. Subalit hindi nagpa-aresto si Senator De La Rosa at nakapunta ito sa Senate session at hindi na siya napasok pa roon. So yun. So yun yung issue na ating tinungayan na yung nangyaring parang shooting sa Senate amid yung ito ay mayroong issue na may protection doon naka-lockdown yung Senate, may protection at yung issue na na-aresto si Senator De La Rosa sa pag-attend niya ng session. So yun ay isang sa tingin nila yung malaking pangyura sa Senado sa institusyon ng Senate, mga senador na may ganung gagawin in aftering ay senator na inaakusahan which is nung ICC or international community. So yun yung issue nitong nakaraan. So ngayon, ang The Critics Promotions at ang ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang mga tao. Sa isyong ito ng Marcos no state forces in Senate shooting no order to arrest Bato. So investigate attack in the Senate and protection of Senator De La Rosa rights from arrest. So yan. So nagsasaboses tayo na maigting na investigasyon ng PNP at DOJ at maging Senado na sa nangyaring ito sa kanila na inatake sila ng hindi pa nalalamang salarin o perpetrator. Pero meron ng initial na investigation na lumalabas. So ngayon patutunayan pa ng lubos yan para malaman ang lahat ng katotohanan. So ang nangyayari ito na akbangin ng NBI at Senator Trillanes sa Senado nang bago pa mangyari yung shooting na nakarang araw sa ating komento at opinion ay hindi makatarungan na pagpapahira ng batas ito kundi dapat sundin ang proseso ng batas. So wasto ang sinasabi depensa ng ilang senador dapat may issue ang korte ng warrant of arrest para maaresto si Senator De La Rosa as simple as that as our due process. So siguro parang hindi makatarungan naman
yung ginawa ng ating NBA ni Senator Trillanes na parang yung ICC warrant ay i-carry out agad nung NBI para dire-diretsong arrestin siya ng Senado. Atin pa naman siya ng session. So dapat i-respeto yung session at may dadaan pa sa korte bago asistihan yung NBI, bara asistihan ng NBI yung Interpol o from the pag-assist sa Interpol sila na mismo yung aresto. Pero yun yung side na sinasabi ni na senator na mayroon pa dapat na dadaan muna sa korte at saka magpapa-issue ng pag-assist para ma-aresto si Senator De La Rosa at hindi sa ganong session. So ngayon, hindi mabuti ang ginawa ng mga ng atake sa Senado na hindi ito makatarungan. May due process tayo na dapat sundin. Hindi mapwera sa maling paraan. Hindi pa maaaring dakpin si Senator De La Rosa in the ICC warrant. Kailangan pa silang makipag-coordinate in our court to assist and issue another warrant para madakip ng local authorities si Senator De La Rosa. So hindi dapat diretso ang pag-reserve nilang ng warrant ng ICC sa ating bansa ng mahirap. Sa ICC ang inaakusahan dito in crime to humanity. So yun yung para nagiging side na hindi dapat muna diretso. Kinakailangan respeto muna yung ating para ma-assistihan sila. Kasi may isa pang malaking issue diyan nating babanggitin dito mamaya. So ang soberenya na bansa at judikatura ay hindi nirespeto sa akbangin na ginawang ito. Dapat magpa-issue muna ng warrant of arrest ang DOJ mula sa ICC warrant na issue nito connecting our government in relation to Interpol. Kung tutuusin, wala na tayo connection to ICC now. Kaya ito ay dapat may malinaw na ugnayan sa ating justice system at governance to collaborate with Interpol and ICC. In connection, at the same time, praying of the accusation na membro pa tayo noon, but now hindi na. So, dapat ang process, magmiyembro muli tayo sa ICC para ma-accommodate ang kanilang jurisdiction na nag-submit ang bansa natin sa justice process ng ICC. So, ganun dapat, bago diretso. So, dapat mayroon tayo dapat, miyembro pa rin tayo ng ICC as of now para pwedeng diretso ang process. Siguro sa ating paningin yung opinion natin na di ba dapat yung Pilipinas miyembro ng ICC, parang parang yung extradition treaty. So ngayon yung Interpol makikipag-ugnayan sa ating bansa kahit doon sa NBI diretso, tapos aarestin si Senator De La Rosa kagaya aarestin si Pangulong Duterte. Ganun dapat ang proseso. But naging matalino si na Pangulong Duterte noong nakaraan, as ang ginawa nila, inakinyalas nila. Kung susundin yung proseso, hindi dapat makikialam sa jurisdiction ng Pilipinas ang ICC. Kahit mayroong kaunting panahon pa na sinasabing sakop na mai-aresto at mai-ihabol sa kanila. So yun ang mangyayari doon, pending yun. Pending yung inihahabol ng ICC na inihabla ng ating mga kababayan na nasa lanta noong drug war, yung sinasabing na biktima ng drug war, di nagdemanda doon sa ICC. So ngayon, paano nga ni-impose yun? Dapat hindi muna may pending yun, pending. Dapat pending kasi hindi tayo member ng ICC So hindi dapat papayag. Kasi kung pairalin yung proseso dapat membro ka muna bago papayagan ang dire-diretso. So ngayon, kung hindi ka miyembro noon, dapat siguro at least kahit paano magdaan ka dun sa justice system sa korte. Dapat sa Supreme Court may kapayagan. Dapat. Kung susunod yung Supreme Court, hindi po pwede rin. Ngayon, si Pangulong Marcos nasa sa kanyang kamay yan. Kung papayag siya, dapat EO. Patupad siya ng EO, papayagan niya, okay, miyembro na ulit tayo ng ICC, o go na. Pero sa kagandahan loob niya, siguro, pinayagan niya, maaari siguro, may batas barot o constitution na po pwedeng makipag-coordinate siya sa ICC kahit di na tayo miyembro, parusahan yung mga nakaraang administrasyon na mayroong
crime to humanity. Kung sa batas susundin, mayroon ba na ganon? Pwedeng mayroon siyang magandang loob na ganon kung susundin. Diba? So, yun. So, ngayon, doon na magkakaroon ng kapangyarihan na makapag-impose ang ICC. Diba? Para makapagbigay ng hustisya doon sa mga kababayan nating na biktima ng drug war. So, ngayon, di ba? Ngayon, parang tila yata hindi nakaproseso. Pero kung mangyayari ganun, teka muna, mamaya may explain ako mamaya. So ngayon, iba ang usapin na mayroong extradition treaty ang mga bansa na kung mayroong hahabuling kriminal sa nagtatago ba sa kanila ay kaiba't sila nahuhuli at tutulong. So in the ICC, the country must be a member at kung hindi ay hindi na sila sakop dito. So wala na silang jurisdiction sa atin kagaya noong kanila sinasabi. Kaya ginawa nila. So ngayon, kung sila man ay para nila maiwasan yung sinasabing pag-after na natanggal, dapat ang remedy dun ihasali uli ni Pangulo Marcos yan. Diba? Kasi kung gano'n yung paningin natin na kaya nila tinanggal yun just because hindi sila mahabol. So ngayon, ang remedyo dapat in legally and process member muna uli. Dapat gano'n. So ngayon, in other from membering uli sa ICC, ano pa yung ibang remedy? Magbibigay ng magandang loob ka para maka-coordinate tayo sa ICC or the court. Diba? Nagagawin dapat. Tingin ko dapat mag-EO at mag-i-issue yung korte. Kasi kung mag-i-strict yung korte, ako sa aking pananaw pa lang, dapat hindi po pwede. Kasi babalang ubahin natin yung batas, yung proseso. Kasi mali yun eh. Kapag ginano natin ang paghustisya, mali na rin yung pagkamit natin ng hustisya. Dapat proseso eh. Dapat proseso. Kung po proseso, makuha natin ang tamang hustisya. Para muna rin silang dinaan sa maling pamamaraan para mapakamit natin ang hustisya. No, mga kababayan natin na sa tingin natin ay binalusabugan din nila yung hustisya para pagpapatayin nila yung mga tao yun. Nasabing hindi naglalaban. Ngayon, kukunin natin ng hustisya, balasubas bala din natin kukunin yung hustisya sa ganung pamamaraan. Ay di ba dapat gawin natin basluyan? Hustisya nga eh. So yun ang ating pinopromote din sa ating pinopromote, fair justice. Fair justice pa ba kung wala namang proseso? Diba? So dapat fair justice. O, daan natin sa fair justice. Kaya mangyayari, nakabinbin muna. Bibinbin muna ang hustisya ng ating mga kabayan na sa tingin natin binalasubas ni Pangulong Duterte na nakaraan o ng administrasyon nila roon bago ma-arresto yung mga yan. Diba? Sa kalilitisin. Ganun dapat ang proseso eh. So ngayon may iba pang proseso. So yun. Agad download ni Pangulong Duterte or the ICC will, the Supreme Court will issue go signal. O sige po pwede. Papayag kami. Pero dapat strict to the rules eh. Diba? Kaya nga mayroon tayong rules eh. Pero kung yung sabi nga natin, yung extradition, para extradition yan eh. Hindi mahabol ng bansa natin si Ko doon sa ibang bansa, France or ano yon, si Slovakia na arestuhin kasi walang extradition eh. Ganoon din yung sa ICC dapat. Hindi ka mahabol dito yung kung sino man na nandito pa na aabutin nila dahil nga sa walang jurisdiction. Pwede tayo magreklamo roon, pwede pumunta tayo roon. But ang problema, pang imposing. Kasi nga wala na tayo roon eh. Kung mag-i-strict to the rules, ano pa ba yung ibang remedy? At tingin ko remedy lang doon, magbalik tayo roon or else any the Supreme Court remedy. Pero tingin ko kung ang Supreme Court nag-i-interpret ng batas yan, palagay ko ganun din eh, bawal din yun. Kasi nga hindi po pwede talaga yun eh. Kasi dapat rules. Kay Pangulong Duterte kamay, kay Pangulong Marcos na kamay, nakasalalay yan na balik yung iyo or ano pang kapangyarihan meron siya constitutionally, cooperate siya. Sige, arrestin nyo na yan, parang gano'n siguro. Pero ewan natin, expert siguro nakakalapa ng higit na yan. Pero kung sa pagpapairal ng hustisya, dapat huwag natin balaubahan yan. Kasi maaari may mangyari sa kinabukasan, baka papayagan nila rin na gano'n, baka kung halimbawa minsan bukas-bukas dumating na yung 666, aluwag-luwag mo eh. Nag-i-impose na sila rito, sige, gano'n. Tatakan lahat sa noo yan. Sige, kauna-una si Pangulong Marcos eh. Diba, papayagan yung gano'n. Parang gano'n, diba? Mga gano'n. So dapat ayusin natin mabuti yan para kung paano tayo papairal ng hustisya. Kasi bigay pinagbigyan mo gano'n eh. Kung hiritan ka nilang iba, diba? Tapos humirit yung ibang kababayan natin yung mga nabiktima kung yung humirit sa kanya ron, diba?
pagbigyan mo sa foreign relation, kaming mga mayaman na pagbigyan mo yung mga mayaman, pagbigyan mo kami, ganito, ba? Wala, baka kasi, pinagbigyan ka naman eh. Hustisyahan kayo. Wala ka naman kasi, pero ang kanyang hustisya, wala, tatawakan ka pa rin at saka yung mga inosente. Diba? So ngayon ay iba yung usapin na mayroong extradition treaty, yung mga bansa na kung may aabuling kriminal na nagtatago sa kanila, ay kaiba sila nahuhuli at tutulong in ICC. The country must be a member of, kung hindi nila sakop ito. So hindi pinanindigan ng administrasyon ang prosesong ito at idinadahilan ng ating coordination with Interpol. Ang Interpol ay maaari lamang umaresto with ICC kung member ang bansa in ICC at present time o may extradition treaty naman sa iba namang bansa. Sa aking palagay, ito ang wastong proseso dyan. So hindi pinanindigan ng Pangulong Marcos yung wala tayong membership. Ito yung ito yung rules ngayon eh. So wala muna kayong say ngayon. So i-member mo natin saka kayo co-cooperate. So ngayon. So sa ngayon, yung Interpol, alam nyo naman na kinakailangan mayroong ganon yung proseso extradition or member ka ng ICC. Diba? Or member ka ng UN para may impulsion. Diba? So yun. Hindi po pwedeng walang ganon. So, hindi niya pinanindigan o ganon nagmagandang loob siya, binibigyan niya ngayon ng katarungan sa pagmamagandang loob. At tinatanong ang ating tingin dito, yung bang pagmamagandang loob niya ay yung ba ay mayroong kakibat na legal na batas na dapat sumuporta doon sa kanya kagandang loob. Kasi hindi basta-basta ganun ang pagmamagandang loob, di ba? Kasi maraming implication yan yung gaganunin mo. Kaya kagaya, kakagulo, di ba? Tapos kung hindi naman, mag-aaklas naman itong mga biktima. Halimbawa, ang dapat, di ba, wasto dapat, wasto. Katarungan naghahanap kayo ng katarungan, maging makatarungan din tayo. Patas, matuwid. Dapat ganun, di ba? Siga, di ba? Kasi naghahanap tayo ng katarungan di maging matuwid tayo. Huwag na natin gawing balaubaga yung katarungan. Pagbibigyan naman kayo ng katarungan, dahil hindi sa makatarungan. So yun. Pero kung hindi, baka dating panahon, pare-paras tayo magkakaproblema niyan. Di ba? So, ako, sa makatarungan ako, dahil pag dumating yung hatol ng Diyos, sana naging patas tayo at makatarungan tayo, gaya binanggit natin sa ating Bibleized promotion. Maging makatarungan tayo sa ating pagbuka. So, tayo, kakiba tayo ng gobyerno, maging makatarungan tayo, di ba? So, ano ba makatarungan? Paano tayo makiisa sa isyong ito sa gobyerno? Di ba? Sa ini-impose nila, ini-impose ng tao, sino ba makatarungan sa atin dito? Ano ba makatarungan? Diba? Nagano makatarungan niya ba? Paano makatarungan? Paano gagawin ng makatarungan? What's that? So gayon man, ay for justice sake, maaari naman magmagandang loob ang ating administrasyon o RPL people in after sa mga nakakusan nila in due process in our country assisting ICC warrant. So kaya Supreme Court at ang administration may dapat gawin dito. So yun. So siguro maaari naman magmagandang loob, pero sana mayroong supporting na batas yan or constitutional, di ba? Sa pagmamagandang loob na kooperitan. Kasi kung dadaanin natin sa kapangyarihan ng Pangulo, hindi dapat, di ba? Kasi nga may rules So yun. So ngayon dito sa issue ni Senator De La Rosa ay sundin ang due process ng bansa in assisting the ICC. Para yun ang basa na disregard ang ating soberanya at governance sa ganyang nagkakagulo. Hindi pa sa automatic gaya ng extradition treaty na kapag may arestuhin dito ang banyaga ay wala ng korte-korte warrant o arrest para arrestin, kundi diretso na agad arrestin with Interpol o mga pulis na ibang bansa. Ang kinalaman dito ay clear kung sila ay may pending criminal case sa bansa, di ba? So pag diretso dapat may ugnayan. Walang ugnayan ba't diretso mo? O, di ba? Parang ganoon na kasimple. Meron, ewan ko, sila expert Pero sa ating pananaw, mukhang ganoon kaya tayo ay doon sa wasto lamang at tama. Kasi yan ay kasama din sa pananampalataya ang ating pakikialam sa gobyerno na maging patas tayo dyan. Dahil yan ay mag-reflect din sa ating pananampalataya ang pakialam natin ng patas at hindi. Diba? So yun. Na paano bibigyan ng katarungan at ng humingin katarungan natin mga kababayan, paano gagawin yan, paano gagawin ng gobyerno, diba? So tayo dapat dyan. So nagpapayari din lamang tayo ng batas, gawin na ito makatarungan, matuwid at patas. So naway ang makatarungan Diyos at Panginoon Diyos sa Kristay kung bayan na makatarungan sa bansa at umiral ang kabutihan. So yun, muli ang kalimunagan ni Banal na Santa Maria at
Gumabay sa ating lahat mula pamahalaan at mamamang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahalan ng mabuti at mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayong makabumbay tayo ng mapayapa ayon sa ating karapatan at maunlad na pamumuhay sa gitna ng taong liko-liko ang pamumuhay. So we pray, sana tayo ay yan ang mangyari sa atin. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at ganyan. Sana napagsabos na tayo ng The Creative Promotion at ng konstruktimo opinion, komentaryo at konsultasyon sa limit. Magandang hapon sa inyo lahat.